Ngayong hapon mga mi, samahan niyo ako magluto nitong ulam namin. Nakahanap kasi ako ng preskong isda sa labas, kaya ito na rin ang magiging ulam ni Asi. At kapag ganitong klaseng isda na ako, nagugustuhan talaga to ni Asi. Habang busy nga ako dito kakagayat, si Asi pala andito na sa ilalim ng lamesa. Natutuwa nga ako sa kanya dito kasi kinakausap niya ako, pero lagi niya talagang sinasabi ay puro lang Naglagay nga lang din ako dito ng olive oil, tapos una ko pala ginisa nito yung luya kasi yung lulutuin nating isda ay isda ng bato. At kapag ganong klaseng isda na medyo malangsa siya, kaya meron talaga dapat luya. Kaso nga lang masarap talaga tong klaseng isda na to, tapos malaman pa. Kaya kapag may nakikita talaga ako ganitong klaseng isda tapos presko pa, bumibili talaga ako. At nang maluto na nga ito, kumuha na ako nito ng sabaw ni Asi. Tapos kumuha din ako ng gulay, tas laman. Malapit na nga ito mag-alas 6, kaya papakainin ko na si Asi kasi baka mamaya iiyak na naman siya. At kita nyo talaga sa itsura ng bata niya, ako excited na talaga siyang kumain. Nanghihingi nga siya sa akin dito, kaya binigyan ko siya nitong gulay. Hindi naman niya yan nakakain, pero binigay ko lang sa kanya para meron siyang ngat-ngatin. Sa panay na nga niya ngat-ngat dyan, napuputol na lang niya yung gulay. At kita mo naman talaga sa bunganga ng bata na yan, ang laki ng nganga. Kapag lutong isda kasi, gustong gusto talaga ni Asi. Kaya hindi talaga ako nahihirapan magpakain sa kanya kapag ganito yung ulam. Kapag meron talaga ganitong klaseng isda tapos presko, kahit mahal, bumibili talaga ako para makakain siya. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Chipa pala. Yummy, yummy. Yummy. Ay, sipa! Oh, sipa. Sino sipa? Yummy, yummy. Yummy, yummy. At hanggang dito na lang muna kami mga Miki. Salamat sa panonood. Yummy, yummy.